Alam nyo guys, hindi lang ito basta pag-eempake. I've lived in this hometown for 29 years. Dito na ako lumaki, nag-aral at nagtrabaho. Halos 3 dekada ng memories ang kailangang pagkasyahin sa 6 na maleta. Habang nag-aayos ako ng gamit, bawat sulok ng bahay namin, may naalala ako. Grabe yung halo-halong emosyon. Excited for the new chapter, pero sobrang bigat ng loob na maiwan yung pamilya ko. Sinulit ko talaga yung last days ko with them. Yung lutong bahay ni nanay, ni tatay, ng mga kapatid ko, yung kwentuhan, yung family bonding namin tuwing Sundays. Kasi hindi ko alam kung kailan ko ulit sila makakasama ng ganito. After the emotional goodbyes, heto na kami. Bit-bit ang 29 years ng buhay ko sa loob ng 6 na luggages. We took a quick 1-hour flight from Isabela to Manila. This is it, the start of my biggest adventure. Paglapag namin sa NAIA, kailangan naming lumipat from Terminal 3 to Terminal 1. Buti na lang talaga ang galing ng husband ko. Kabisadong-kabisado niya ang galawan dito sa Pilipinas. He found us a free shuttle ride, kaya tipid at iwas haggard kami. Pero pagdating sa Terminal 1, doon ang tunay na test of patience. 10 hours kaming naghintay for our flight to Seattle. Finally, boarding na. 11 hours kaming nasa ere with Paul. In fairness, okay naman ang flight, pero ang haba talaga. Tulog, kain, nood ng movie, paulit-ulit lang hanggang sa wakas, we reached Seattle Airport. Dito na kami lalong pinagpawisan. We only had a 2-hour layover para sa connecting flight namin to Detroit. Ito na yung pinaka-stressful na part, guys. Imagine, kailangan namin kunin ng 6. Yes, 6 na check-in luggages namin. Tapos pipila pa sa customs and immigration. Akala ko talaga, maiwanan na naman kami. Pero thank God, pagdating namin sa gate, boarding pa rin sila. Takbong marathon talaga kami para lang makaabot. Another 4-hour flight from Seattle to Detroit. And finally, nasa Michigan na kami. Pagod na pagod kami that time, but we're not home yet. May 3 hours drive pa kami pa uwi. Laban lang. Pero, hindi pa doon natatapos ang cardio namin for that day. Since doon kami sa malayo nakapark, we had to hop on a shuttle ride papunta sa parking lot. Hinihintay na rin kami ng sasakyan doon na punong-puno na rin ng gamit. Kahit pagod na kami at parang gusto ko na lang humiga sa gitna ng airport, kailangan pa naming mag-drive ng 3 hours pa uwi. Laban pa rin, konting-konti na lang. Pero, before we hit the road for that long drive, dumaan muna kami sa IHOP. We met up with a good friend of my husband's for some much-needed breakfast. Grabe yung kape at burrito. Parang yakap sa pagod naming katawan after more than 30 hours of traveling. After the quick catch-up and meal, we drove the final 3 hours home. Looking at the Michigan roads, na-realize ko na ito na talaga ang bagong simula ko. Sobrang habang biyahe, sobrang nakakadrain ng 6 na maleta, pero worth it ang lahat kasi safe kaming nakarating.